yung sinusuportahan at ipinagmamalaki ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, na nasa sangkot ngayon sa maanumalyang flood control, aba, mantakin nyo. Kahit napuna na, kahit nakita na ng gobyerno na allegedly ay may anomalya, mga kababayan, patungkol po sa mga proyektong hinawakan ng kumpanya nito pong si Jonathan So, abay dire-diretso pa rin. Dire-diretso pa rin, mga kababayan, ang ginagawang reclamation po nila dyan sa Laguna. So ngayon, kung babasahin po natin, etong nakita nating balita galing po sa Billionaire News Channel, 188 million allegedly reclamation sa Laguna Lakeshore. Nabisto, mga kumpanyang konektado, mga kababayan, mismo dito daw po kay Jonathan So. So ibig sabihin, wala pong kadala-dala etong kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ito na nasasangkot sa maanumalyang flood control. Eto, pakinggan nyo. Tila tuloy-tuloy pa rin ang konstruksyon ng isang pinahintong proyekto sa C6 portion ng Laguna de Bay sa Taguig City. Una na itong nasita bilang reclamation site na disguised as a flood control project. At ang mga kontraktor na tuklasan ng Billionaire News Channel na kasama sa mga iniimbestigahan ngayon dahil sa flood control scandal. Kabilang si Siomai King. Alam naman natin, mga kababayan, na ito pong si Jonathan So ay nagtitinda lamang po ng siomai, pero dahil nga napadikit kina Bongo at doon sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakakuha ng proyekto sa gobyerno, biglang naging bilyonaryo. Pero inyo yung puhunan lamang niya sa pagtitinda ng siomai ay hindi po lumalampas ng 40,000. Pero yung nung inilipat na po niya yung negosyo ng siomai at pinalitan niya ng pagiging kontraktor, mga kababayan, naging bilyonaryo na. Etong si Jonathan So, nakaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at na itong si Bongo. Anyway, tuloy pa natin. Founder Jonathan So. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito ang itsura ng proyektong Improvement of Laguna Lakeshore Area sa Barangay Lower Bicutan sa Taguig City. no? Nahahati ang proyekto sa 2 phases na nagkakahalaga ng 94 million pesos per contract. Ang naturang projects classified bilang flood control ayon sa transparency portal ng DPWH. Pero imbis na typical flood walls, isang malawak na lupain ang tumambad sa aming team nang bisitahin namin ang construction site. Kita ang mga construction equipment at backhoe na nagtatambak ng lupa sa paligid. Sa isang ulat ng philstar.com, ipinakita ang tila isang apparent reclamation sa lugar mula 2021 hanggang 2025 sa pamamagitan ng satellite imaging. Bawal ang kahit na anong uri ng reclamation sa Laguna de Bay. Ayon sa Philippine